So, short story lang po, before ko po sabihin. So, dito po sa, ang verse po natin is Jeremiah chapter 5, verse 18 to 23. So, short story lang po, no? So, dito po kasi, kinuwento po ni Jeremiah, propeta Jeremiah, ang kasalanan ng mga taga-Israelita at ng Juda. Yung mga Israelita po kasi at mga taga-Juda ay makakasalanan, matitigas yung ulo, mga ignorante, napakarami nilang kasalanan, paulit-ulit nilang tinatalikuran ang Diyos. Mga sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, tinalikuran nila yung Panginoon at humarap sila sa kasalanan. Minahal nila yung kasalanan at nireject ang Panginoon. So at sa kabila ng lahat ng paalala ng Diyos, itong sinabi ng mga taga-Israelita at ng mga Juda. Itong sinabi nila, wala naman siyang gagawin sa atin. Hindi tayo makakaranas ng paghihirap, hindi tayo makakaranas ng gera o tagutom. Yung mga propeta nila, wala namang kwenta dahil hindi naman galing sa Diyos yung mga sinasabi nila. At nagalit ang Panginoon. At ito ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Sabi ng Panginoon, dahil sinabi nila yan, parang apoy ang mga salita o nalalabas sa bibig ni Jeremiah. Parang mga panggatong ng kahoy na susunugin at tutupukin ng apoy yung mga tao iyon. Sinabi ko pa ng Panginoon, magpapadala ang Panginoon ng malaking bansa na wawasakin sila na galing pa sa mga malalayong lugar. So isa itong malakas at matandang bansa na hindi nila malalaman hindi nila malalaman yung sinasabi nila. Pumapatay ng walang awa yung mga magigiting nilang tagapana, uubusin nila yung pagkain nila, yung mga alaga nilang hayop, wawasakin nila yung mga bansa nila, papatay nila yung mga anak nila, at uubusin nila yung mga prutas sa puno, yung mga prutas sa puno ng ubasan, ubusin po nila at wawasakin ng mga sundalo nila yung mga pinagkakatiwalaan nilang bayan o yung akala nila malakas na bayan para sa kanila, wawasakin nila ng mga sundalo ng mga darating. Pero itong sabi ng Panginoon, pero akong si Yahweh ang nagsasabi sa mga araw na yon, di ko pa lubusang wawasakin yung bayan ko. Sabi pa niya kay Jeremiah, pag tinanong ka nila, bakit ginawa sa amin ng Panginoon na Diyos namin ang lahat ng ito? Ito ang sasabihin ni Jeremiah, na sabi ng Panginoon. Kung paano tinalikuran niyo ang Panginoon at nagsamba kayo sa Diyos ng ibang bansa habang nasa sariling lupain, ganon din kayo maglilingkod sa mga dayuhan sa isang lupain na hindi inyo. Sinabi pa ni Lord, sabihin mo sa mga descendants ni Jacob, iparating mo sa mga taga-Juda, makinig kayo. So magpapasok kayo dito. Makinig kayo, mga taong walang alam at walang pag-unawa. May mga mata kayo, pero di naman kayo makakita. At may mga tenga kayo, pero di naman kayo makarinig. Ako ang Panginoon, bakit di kayo natatakot sa akin? Bakit di kayo nanginginig sa harap ko? Nilagyan ko ng buhangin para maging harang ng dagat, isang permanenteng harang na di kayang lampasan. Kahit lampasin ito ng mga alon at magalit ang dagat, di sila makakalampas dito. Pero matitigas ang ulo nyo at nagrebelde pa kayo, tinalikuran at iniwan nyo ako. So, gusto ko po na mag-focus po kayo dito sa verse ko na to. Sa Jeremiah chapter 5, verse 21. So ito po yung main focus ng ating title. Nababasa mo ba? So, yun no, tayong mga tao, meron tayong physical na mata at tenga. Pero yung mga tao dito, pinili nila magbulag-bulagan o magpingi-pingihan sa paalala ng Diyos. At dahil sa katigasan ng ulo nila, may tigas pa rin ng ulo nila, nagawa pa nilang magrebelde at lumayo sa Panginoon, lumayo sa lumikha, sa kabila ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kahit na nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, nakita nila yung pag-ibig ng Diyos, nagawa pa rin nilang lumayo sa Panginoon. At sa kabila ng lahat ng yon, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mayroon pa rin hangganan ang parusa ng Panginoon. Dahil kahit pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa kasalanan,
tapat pa rin siya at hindi niya lubusang winasa ito. So dito, makikita natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Makikita natin yung mercy niya. Makikita natin yung patience niya. Makikita natin yung kindness and goodness ng Panginoon. At higit sa lahat, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. So now, pero bakit yung iba sa atin, mas pinipili pa rin na magbulag-bulagan o magpingi-pingihan sa paalala o boses ng Diyos? O kaya naman, may iba rin sa atin na nabubulag na ng kasalanan at hindi na magawa pang marinig ang tinig ng Diyos. So yun po yung sasagutin natin ngayon. So bakit nga ba may iba sa atin na nabubulag na ng kasalanan at hindi na magawa pang marinig ang tinig ng Diyos? Apat lang naman yung karaniwang boses na naririnig natin. Boses ng Diyos, boses mo, boses ng kaaway, at boses ng mga taong nakapaligid sa iyo. So all these things are competing for your attention. And most of the time, hindi natin magawang marinig. We are struggling to discern which is which. Sino sa Panginoon, sino ang boses mo, sino ang boses ng kaaway, sino yung boses ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya sabi ng John chapter 10 verse 27, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Now notice, ang sabi ng scripture, my sheep. And usually, kapag tayo bilang mga Christian, kapag pinag-usapan ng pagiging tupa, minsan tuwang-tuwa pa tayo, di ba? Tuwang-tuwa pa tayo kasi, cute! Punta ka ng Lord! Eh, di ba? Pero actually, in the context of John, it was not a compliment. It was a kind of an insult. Kasi ang tupa is one of the dumbest animal. They cannot decide on their own. Correct. So para sabihin ni Jesus, kayong mga tupa, ang mga tupa, they listen to my voice. Nakikinig sila sa boses ng Panginoon. Sabihin nyo nga, listen. Listen. So ibig sabihin, nakikinig. Ibig sabihin, nakikinig, hindi lang naririnig. Magkaiba po yun. Magkaibang nakikinig sa naririnig. So ibig sabihin, kapag nakikinig ang tupa ng Diyos, ang lahat ng Kanya is designed to hear the voice of God. So every Christian is designed to hear the voice of God. Every one of us who place our faith in Jesus Christ is designed to hear the voice of God. Okay? It's not easy, hindi mo madali. Pero yun po yung totoo. Hindi madaling marinig o ma-discern yung boses ng Panginoon. Amen? Pero dinisenyo tayo ng Panginoon na marinig ang kanyang tinig. Ang Diyos lagi nagsasalita. Ang Diyos palagi may sinasabi sa atin. He keeps on reminding you and getting your attention, but usually, hindi po natin marinig ang boses ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Because we want God to say what we want Him to say. Nagets mo ba? Kung ano yung gusto natin marinig, o kung ano yung gusto natin sabihin, yun ang gusto natin sabihin ng Panginoon. Kung ano yung gusto natin marinig, yun yung gusto natin sabihin ng Panginoon. But unfortunately, hindi po yun yung nangyayari. Ang kanyang mga salita ay hindi para i-address yung symptoms ng ating problema, kundi para i-address yung root ng ating problema. And we want God to eliminate the symptoms of our lives. We want God to eliminate the challenges of our lives. But God wants to speak to you today. That He wants to eliminate the root cause of what you're going through. Yung dahilan kung bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan ngayon. Yan man ay financial difficulty. Madalas kapag sa financial difficulty, gusto natin, Lord, pay me pera, Lord. Pero imbis na pera ang ibigay ng Panginoon, wisdom ang ibigay ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na posibleng hindi pera yung issue, kundi kakulangan ng wisdom. So God is dealing with the root of the problem, not just the symptoms of the problem. So if you really serious about hearing the voice of God, kung seryoso ka talagang marinig ang boses niya, ang tinig niya, dapat mong tanggalin yung gusto mo. At dapat mong malaman yung will ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon. Dahil mas nag-focus ka sa gusto mo,
mas nagpo-focus ka sa boses mo kaysa sa boses ng Panginoon. That is why kung bakit hindi natin marinig ang boses ng Panginoon. Marami rin sa atin, we settle for convenient and selective Christianity. Nagets mo ba? Nakasunod? Pansinin nyo, kapag nag-post tayo, for example, you are worth it. Malamang maraming likes niyan. So, maraming likes niyan. You are worth it, you are God who says you are stronger than you think, you got what it takes. Sigurado dami talagang likes niyan. Because it comforts you. Nagbibigay ng kapanatagan sa iyong puso. And those words are true. Totoo po yun. Nagbibigay ng kapanatagan sa iyong puso that you got what it takes to know that you are worth it. Pero paano naman yung mga words that challenge you? Paano naman yung mga words that requires your obedience? That your enemy serve the Lord with gladness. Yan yung mga ayaw natin marinig. Yung iba sa atin, they are selective to what they want to hear. Pinipili nila yung kanilang gustong marinig. Those are true words. Pero madami sa atin na naging selective, naging convenient. Gusto nila madali. Selective saan ako ministry papasok, selective kung anong oras ako magsaserve ngayon, selective kung anong verse ang aking susundan. Naging selective ang obedience, naging selective yung commitment, but there is a level of intimacy with the Lord na hindi mo ma-achieve kapag naging choosy ka, kapag naging selective ka. So nagsasalita ang Panginoon sa atin ngayon, hindi natin ma-achieve ang level of intimacy kung magiging mapili lamang tayo sa sasabihin sa atin na Panginoon. So kung talagang seryoso tayo na sumunod sa Panginoon, about following Jesus Christ, lahat ng message ni Jesus, lahat ng method ni Jesus, we are willing to follow and to obey. Madali lang naman talaga maging Christian eh. Kung pipiliin mo lang yung susundin mo. Tanggalin mo yung love your enemy, madali lang maging Christian. Tanggalin mo yung 7 deadly sins, madali lang maging Christian. Pero mahirap siya kasi alam natin na may tinuturo sa atin ang Panginoon.